Aray nako! Aray nako, aray na! Pumula naman ulit. So, nag 6,000 naman ulit. Down tayo ngayon ng 0.69%. Mga ka-offloaders sa Pinas Market, don't forget to click and like the subscribe. Click the button pala. Click the subscribe and the bell button. Then like if you like. If you don't like. So, yun lang. Wala naman, mga ka-offloader, mga ka-earthlings, mga ka-OFW, yung ano natin ngayon, duguan, binawian kahapon, ano? So, sino yung advance? Ito yung advance ngayon eh. Ang ayaw ko lang dito sa mga advance na to, ito yung mga maliit na mga caps. So, tumataas sila ngayon, kinabukasan, wala naman. Itong PXP, okay to kasi mining to eh. Tapos taas siya, 6%. Kahapon tumaas din yan eh. Decliners, yan. So most active na pulahan. So DHEI, naging 11% to. Ano ba yung DHEI na yan? Holdings yan eh. Double Dragon Holdings ba yan? Tingnan natin ano ba yung Dominion Holdings Leasing. Video din yata to na ano eh. Mga ano ng video siguro to, leasing department o ano ba. So yan siya, mga ka-offloader. So bakit naman ang ang langis is medyo tumaas kaysa kahapon bagsak siya, nag-close siya kahapon ng 95, 98 ngayon, kaya tumaas siguro dahil hindi pa malinaw yung anong nangyayari sa Middle East. Yan, stocks on edge as Middle East ceasefire talks take center stage. So medyo nag-struggle for direction, dollar hangs on to gains, yan, blah blah blah. So medyo ano pa, hindi pa malinaw yung mga resulta. So yung dollar to piso naman malapit ng sahuran, kaya magpadala na. Invest wisely, mga ka-OFW. Matutong mag-invest sa stock. Huwag puro sahod lang. Yan, tumaas sa palitan, no? 60.21 FM. This is your host, Offloader sa Pinas Market. So, let's start. Umpisa tayo. Review. Kahit pulahan. So, dito muna tayo sa PSE mid-size cap. Ika nga yung mga next to blue, di ba? Kaya sabi ko kahapon dati na yung mga tawag niyan, itong mga investor, nag-green to hapon, di ba? Maraming green dito. Itong mga investor sa blue chip, mag-rotation yan. Ngayon, dito sila, wala naman sila ngayon, naglipat dito sa mga mid-size cap. Dito naman yung tumaas, ano? So, review tayo. Wilcon, may dividends yata pamigay, darating na 16 April 26.4, 12 mo matanggap ang kanyang bayaran. So matagal na nating hawak to si Wilcon, nasa 31 tayo. So ang ginagawa ko dito para didikit ako sa kanya, pag may matanggap akong, ngayong araw na to, may matanggap akong dividends kay Metrobank. So, pwede ko siyang ibili dito para medyo bababa yung ano natin, presyo. Para mag-cost averaging down tayo. Gawa natin ang video yan kung anong ibig sabihin yan. So, si Wilcon is, target price ni video is 9, Metro is 9, and Trading View is also, magkano ba? 10. So, diyan, mga 9. So, kung ma-hit niya yung 9, sa presyo ngayon is 45% ang tutubuin. Ang problema kung kailan siya angat, matagal na to eh. Although dito, bumagsak. Bottom line to eh. Parang ito yung bottom niya eh. So, magkaroon tayo ng resistant yan. Kung hindi niya tagusin tong line na blue, ay pwede tayong aangat yan. Ang problema, pag tinagos yan, ay sa kangkungan tayong pupulutin. So, forecast nga. Anong forecast? Wala forecast. So,
titingnan natin si Wilcon sa low time frame. 1 hour na lang tayo. Ibig sabihin, yung mga kandila dyan is 1 oras. So, humataw siya dito. Bagsak siya talaga eh. Pero humataw siya dito. Nag-break out siya eh. Yan o. So, ito yung kahapon. So, nag-consolidate siya dito kahapon. Humataw siya, nag-break out. So, kailangan niyang, para makaabot niya yung 6 na yan, so kailangan niyang i-liquidate itong mga pula na yan. Yan. Kailangan niyang i-liquidate yan. Ano? So, ibig sabihin yan, ay i-break na yan. I-break niya yan. So, kung titingnan mo, ang kandila niya is nag-form ng, ano ba yan, hammer. So, ibig sabihin, bullish to eh. Maraming buyers dito eh. 1.7, 1 million yung pumapasok na volume. So, ibig sabihin ito, bullish to. Wednesday, Thursday tayo ngayon. Yan, ito nga. 1 hour sa 30 minutes nga. Yan, bullish. So, kailangan niyang i-break na yan. Yung ito din. Ito. Yung kulay green yan. Para maabot niya yung mga na yan. Sa ngayong linggo na to or depende kasi pag hindi pa to hatawad yan baka bukas dahil Friday bukas baka yan baka dito na naman yan babalik ulit yan Wilcon kasi magbintahan nga take profit yung mga foreigner and base store katulad ng nangyari kahapon kasi mataas kahapon sa mga blue chip 7% dito may ganun 5-4 so pag malaki pira mo meron silang mga millions yung ini-invest dyan 100 millions piso so wala sila yung nagko-control talaga yung mga kaya yung video natin kahapon is will buy back question mark so bumalik na ba ang so ngayon naman ay wala tayong magawa diyan. So, pero kahit paano naman, tuloy pa rin natin ang ating investment kasi nga, pag mura, maganda kasi aangat yan eh. Pero mas gusto natin yung tuloy-tuloy na angat, Mag-pullback man lang, at least aangat ulit. Di man dahil nga sa mga kaganapan na hindi natin kontrolado. So, dito mayroon ding sa 1-day time frame, meron din tayong i-liquidate. Pero mabagal ang supply ng mga ni Wilcon ngayon. Yung construction may na yata eh. Wala kasi tayong build eh. Ang meron tayo build malita. So wala tayong construction. Kaya humina. Kung meron sana, tingnan mo kung saan siya nag-umpisang humina sa Wilcon. Kailan ba nag-umpisa yung natin, magiting na build malita. So dito, taas pa siya dito ng 17 bagsak na wala. So yan si Wilcon. Next is 7-Eleven. So 7-Eleven target price ni Metro is 60 pesos. Kay TradingView ay magkano ba? 88. So ito lang muna 60. So 88 dito balikan niya itong dating yan yung si forecast nga so high talaga niya yung 88 so babalikan yung area na to itong i-break through niya so namigay siya ng dividend nung August so ngayong din so August pa rin yan mamigay isang bisis lang so baka mamigay siya ng dividendo So, kung titingnan natin si 7-Eleven, maraming dyan. May support ba tayo dito sa Ito. Mayroong dyan, dapat mag-resisto dyan. Dapat hindi niya babasagin yung 34 kasi kung gano'n, kung babasagin, baka dito tayo pupulutin sa 25. So, pero nag-resist naman siya kahit sa may mga kaganapan nga. Pagdating niya dito sa 33, dito bottom, nag-resist naman siya dahil talagang malakas ang suporta diyan. So si 7-Eleven is
Meron din siyang pula-pula dito, diyan na yan. So baka pwede niyang i-liquidate yan, no? So pwede niyang i-liquidate. Ganun yung presyo, no? So target price naman natin kay 7-Eleven is wala tayong target price. Meron, di ba? Ito. 60. So 60. So maaari, di ba? Na ano. So parang ano din siya, nag-form siya ng matawag nating cup. Ano yan eh. Parang cup din to eh. Yan. Parang may basin na malalim dyan. Oh. Yan, oh. Perfect na halos sa... So baka magganon siya eh. Maggawa ng cup si 7-Eleven, ano. So kasi matagal na siyang bumababa eh. Tuloy-tuloy na. Ilang ano na ba yan? Ilang puntos na ba yung ano niya? Bagsak niya. 1, 2, 3, 5. Oh, parang tapos na yung 5 puntos na. So nag-correction siya dito, nag-consolidation ang ginawa. So siguro baka ano na to eh. Hinog na kasi bumalik na dito sa area na eh. Hinog na to na para angat. Ito yung problema sa ano natin eh. Wala tayong makita mga news eh. Di tulad sa US na pag ano, may mga news kang mabasa na ano, kaya umaangat siya. Na mga ano, katulad niyang ano dyan, no. Kagabi sa US, wala lang tayong buying power itong si Ugro. Kaya hindi yan, no. Grabe. Wala lang tayong pambili kasi, walang ano, yan, no. 370, nakasabay ka nito. Dito kasi may mga balita din, may mga, yan, ano, dyan. Mayroong updated sa US, kaya maano natin. So yan si 7-Eleven, si Costco. Target price, wala tayong nakuhang target price, pero kay TradingView, check natin. Forecast ni TradingView is 14. So nasa taas, ano, mataas. So ibig sabihin niya, magkaroon siya ng panibagong, wala siyang meron pala dito. Meron dito pala eh. May ano pala dito. May imbalance dito. Kailangan niyang balikan. So parang babalik siya sa presyo niya. So parang kung titingnan mo si Costco, paangat naman siya eh. Dati, inano ko to dati dito. Yan. Ito yung mga time na tinamad ako eh. Kasi ganun-ganun lang eh. So... Pero umangat din sa katagalan. Kaya ganun talaga dito sa Philippine stock market, medyo mabagal. So kung long term ka dito, kung nagtitipid ka lang, eh dito muna lang sa sa mga stock kasi long term naman eh. So sa ngayon, kailangan i-break to ni Costco na yan. Yan, kailangan i-break diyan para ma-liquidate tong pula na yan. Yan, siya yan. Tapos so, ma-liquidate niya yan, mag-bounce back yan, support. Ito naman yan, ganyan naman. Ganyan-ganyan lang, hagdaragdan bago hataw, si Costco. Ganoon naman talaga ang stock eh, up and down, up and down. Eh. So, yun lang, matimpuhan mo lang talaga siya na tuloy-tuloy na yung angat. Yun, doon ka, Kaso, nga, wala tayong gano'ng makita ang mga balita. So, kaya nag-rely lang tayo dito sa mga forecast, ng mga analysis, Kasi ginawa na nga nila yan sa atin, yung mga brokers na yan nagkaroon ng price target, yung itong TradingView na gamit natin na pag so binawasan yung pag-iisip ng utak natin. So kaya gamitin natin yan, So ganun lang mga ka-outlodor. So yan lang update muna natin dito. Wala tayong ibang So, dito muna tayo sa mid-size cap. So, yung dollar. So, maraming tuwa na naman ng mga OFW nito. Balik na naman sa 60. So, sana magsahod sa April. Para makahirit ng ng tawag niyan. Iran ceasefire bid meets Hormuz chaos. Ano kaya ang nangyari doon? So, yan lang po ang ating review ngayong araw ng Huwebes. So, bukas walang pasok, pahinga na naman, Friday, pero may trading pa rin,
So, maraming salamat, daghang salamat. Adios mi amigos, mi amigas. Babus.